Mukhang masakit-sakit to, guys. Paano mo naman nasabi, Mima? Pinuri po, guys, ni former Vice President Leni Robredo itong current administration, which is yung administrasyon ni President Marcos ukol po sa kanyang polisiya dito sa West Philippine Sea issue. Literal na masakit to, guys, sa mata ng mga DDS. Diba? Na pinuri nga po ni former Vice President Leni Robredo itong polisiya ni PBBM sa usaping West Philippine Sea. Paano hindi sasakit? Anong ginawa ni Digong? Gentleman's agreement. Tapos ano pa yung sabi niya? Tubig lang naman daw yan. Bakit hindi na lang natin ipamigay? Ano din yung sabi ni Sara Duterte? No comment. Talagang masasaktan yung mga taksil sa bayan. Kasi nga sapul sila eh. Diba? Hindi man lang nila kayang i-flex ang sariling bayan. Lagi nagsasabi mahalin ang Pilipinas pero hindi nila kayang ipagtanggol. Wala silang ginagawang kilos. Nakakatawang isipin na tinatawag ni Digong na na weak leader daw si President Marcos. Meron bang weak leader na merong pangbayag para ipaglaban itong ating bayan? Meron bang weak leader na gano'n na hindi natatakot laban sa mga manunupil? Diba nakakatawang isipin? Anyway guys, alam nyo, nagugustuhan ko na talaga si former Vice President Leni Robredo. Actually, matagal na. Ang problema kasi dito, guys, aminado naman ako na nabudol nga ako ni Sara Duterte at sa mga black propaganda ng kampo nila Duterte noon. Na kung kaya't na-brainwash ako, yung isipan ko, na ganito pala sila. Diba? Mga mapanira pala itong mga taong to. Pero hindi pa naman huli ang lahat, guys. Kung nagawa kong magkamali once, hindi ko na siya uulitin para maging twice. Ang ginagawa ko ngayon, hindi na natin kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya pa nating baguhin ang kasalukuyan. So ngayon, sinusuportahan ko po itong si former Vice President Leni Robredo and hoping sana na makita ko siya kabilang po sa senatorial slate ngayong 2025 midterm election. Anyway, eto guys, panoodin nyo ang sinabi ni former Vice President Leni Robredo na kung saan sinabi niya na nasa tamang landas ang Marcos administration. Panoodin nyo to. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon, nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. Ayan guys, yung tinutukoy ni Leni Robredo pala, ni former Vice President Leni Robredo, yung sariwa pa, yung pagkapanalo natin dito sa court, dito nga laban sa China. Alam nyo, nung panahon talaga ni former President Aquino, nagkakaroon talaga ng standoff and hindi makaporma ang China dito sa Pilipinas. Yun po yung sinayang ni former President Rodrigo Duterte na yung fresh pa, yung pagkapanalo natin, yung sa papel na yun na sinasabi nga ni Digong na punitin ko pa yan dyan eh. It's just a piece of paper daw. Yan yung sinasabi ni Digong. Yes, oo, papel lang siya pero napakahalaga po yun. So, nung fresh pa lang po yung pagkakapanalo natin, taong 2016 din po yun, 2015, 2016. Tapos nung nanalo na itong si former President Duterte, wala siyang ginawa. Kumbaga, hinayaan niya lang kung ano yung ginagawa ng ginagawang panunupil sa atin ng China. To the fact na nagkakaroon ng news blocking, 'di ba? Na hindi na natin alam kung ano yung nangyayari doon sa labas ng bansa kasi nagkakaroon ng news blocking and tanging spokesperson lang po yung nakakapagsalita kung kaya't hindi nga natin alam na mayroong gentleman's agreement. So, you know what guys, napakalaking sayang ang ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte dito po sa sa pagkapanalo natin in the
court of law dito nga po sa China. Wala, pro-China itong si Digong. Lagi nilang sinasabi na mahalin daw ang bayan natin, mahalin ang Pilipinas, pero yung sarili nating bayan, hinahayaan lang nila na na supilin tayo ng ibang bansa. Kumbaga, nakakatawa na lang isipin yung mga yung mga DDS, yung sasabihin nila na ang Pilipinas uunahin dapat, pero hindi naman nila pinapakita sa kilos. Puro lang salita, wala namang gawa. 'Di ba? Sana noon pa man, ang daming taon talaga guys ang nasayang totally. Napakadaming taon ang nasayang. And good news naman na meron tayong presidente na iba po yung polisiya niya in terms of West Philippine Sea. Yes, aminado naman ako na sinabi ni President Marcos na yung wala tayong kakalabanin, kumbaga friends to anyone and enemy to none. Totoong sinabi yun ni President Marcos, pero yung ginagawa kasi sa ating pambubuli, hindi naman po tama yun. 'Di ba? So kailangan din nating pumalag kasi kapag hindi tayo pumalag dito, patuloy po tayong binubuli nila. Kaya nga maraming salamat former Vice President Leni Robredo na finiflex mo itong ating presidente ngayon na humahanga ka sa kanya. And maraming salamat kasi kayo yung mga tipo ng ng mga bagay na hindi natin inaasahan, kasi kung matatandaan nga ninyo si Mima Alicia noon, kritiko ni former Vice President Leni Robredo, and hindi ko din ini-expect guys na tayong mga kakamping na medyo may hidwaan ngayon, nagkakaroon tayo ng unitement. So, I think tayo yung unity talaga. Yung mga DDS talaga, yun yung mga pulpul. So, buti na lang, meron tayong former Vice President Leni Robredo na muling pinapaalala na mahalin ang ating bayan, na atin ito. So, sa lahat ng mga naging Vice President, or si Binay, si Leni Robredo, si Sara Duterte lang talaga yung walang care about sa issue ng West Philippine Sea. Yung tamang tawa lang, yung parang ganon, tamang tingin lang sa mga ginagawang pambubuli sa atin, 'di ba? Nakakainis. So kung boboto tayo guys sa susunod ng mga klaseng leader, piliin natin yung kagaya ni former Vice President Leni Robredo. Yung may tapang, yung kahit babae ka pero wala kang kinakatakutan, yung tipong kahit yung walang gender dito ba? Yung hindi natin ginagamit ang gender natin para nang sasabihin na mahina tayo, ganyan-ganyan. Gusto ko yung ugali ni former Vice President Leni Robredo na kahit babae lamang siya, nandyan yung boses niya, yung lakas niya na makipaglaban, pero hindi naman sa tinutukoy dito na nakikipaglaban tayo is gusto na natin ng gera. Iba po yun guys lilinawin natin, kasi kahit ako ayoko ng gera. Sino yung gusto ng gera dito? Wala naman, kasi pag may gera, lahat tayo damay dito. Papasabugin yung mga satellite, bababa yung natin, yung ekonomiya natin, masisira yung bansa natin. Walang gusto ng may gera. Pero hindi naman ata pwede na hinahayaan lang nilang bulihin tayo. Nandito na sa atin yung papel, panalo tayo. Nandiyan ay pinakamalakas na armas natin. Ang problema kasi dito guys, pinahina po ni former President Rodrigo Roa Duterte yung power natin sa pagkapanalo natin sa court, sa law, dito nga po sa court law ng pagkapanalo natin dito sa China. Yun yung naging main problem natin dito kay former President Rodrigo Roa Duterte, which is nakaka-shock. At the same time, nakakaiyak, nakakalungkot, nakakagalit. Pero wala na tayong magagawa. Nasayang na yung humigit 8 taon, 6 na taon. Dito nga po guys sa presidensiya ni former Rodrigo Roa Duterte. Pero buti na lang, meron tayong presidente na kahit hirap na hirap igapang itong issue sa West Philippine Sea, ay pinipilit niyang igapang pa din. So, ang kailangan natin dito is suportahan ng ating presidente. Ang kailangan natin dito, tulungan ng presidente, magkaisa tayo sa iisang layunin. Hindi yung magkaisa tayo para pabagsakin itong ating bayan. I hope nagigets nyo yung pinupunto natin ngayon. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.